Morning mga kamisteryo. Ngayon pag-usapan natin itong pag-withdraw ni Senator JV Ejercito sa kanyang pagpirma para ipakontempt si Kibuloy. Ano na, Robin, nalagasan kayo. Yung baseball test 5 na sana, 5 kayo, di ba? Na tatlo na yung hinahabol mo. na, na, nalagasan kayo ng isa, 4 na. Ako, nauubos na ang oras mo para ipagtanggol mo yung iyong best friend, yung hero mo na tinatawag. Talaga naman, na paghahalata to si Robin Padilla na talagang senator siya ng mga kaibigan niya, hindi ng Pilipinas. Yun ang malinaw. Nagkamali mga tao pag boto kay Robin. Ang dahilan naman nitong si Senator JB Ejercito kung bakit siya napapirma dun sa panukal nitong si Robin Padilla, dahil yung ruling ng Department of Justice na magkasampa sila ng kaso na. Kaya siya napapirma. Yun ang udyok ni Robin Padilla na pabayaran na ng korte na magkaso kay Kibuloy. Kaya siya napapirma. Pero later on, binawi niya na dahil ni-review niya na siguro dahil nabasa niya rin, ang dami niyang basher. Totoo naman, ang daming basher ng mga pumipigil na senador na makontempt si Kibbs. Diba? Alam niyo, nababasa natin araw-araw sa social media. Talagang nabash to si JBR to. At nakapag-isip-isip na rin siya na dapat hindi siya talaga pumirma. Kasi isip niya, baka hindi na siya maboto ulit pag tumatak sa isipan ng mga tao to. At nakulong si Kibuloy, isa sa mga pumirma. Buti na lang, pasalamat tayo, nagbago ang kanyang isipan. Ito po, basahin ko sa inyo yung official statement ni JBR. Initially, I made the decision to sign the objection letter initiated by Robin Hood Padilla on the contempt ruling of Senator Risa Hontiveros against Pastor Apollo Kibuloy. In consideration of procedural practicality, this was based on the fact that the Department of Justice has already pursued charges of sexual abuse and qualified trafficking against Pastor Kibuloy. After careful review of the fact witness testimonies and additional information such as allegation of rape, during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. Furthermore, my consultation have revealed strong precedents indicating that ongoing cases can still be heard and investigated in the Senate. Opo, pwede pa pala. Kasi ito nga yung inaakala niya na pag nagsampa ng DOJ ng kaso, hindi na pwede mag-investigasi. Pwede pa pala. Kaya nag-withdraw siya. This means Pastor Kibuloy will get an opportunity to present his side. Ito yung laging sinasabi, na pagbibigyan na kayo, pinatawag kayo Senado, para mapagbigyan kayo ng pagkakataong magpaliwanag, pero hindi kayo pumunta. Ilang beses ko na pong pinasabi yan sa mga nakaraang vlog ko. Naharapin mo kung talagang wala kang kasalanan dahil pagkakataon mo to na ipagtanggol ang sarili mo. Rest assured that the Senate will ensure fairness throughout the proceedings. Dapat lang maging patas. Huwag tayong maging one-sided. Okay, pakinggan natin both sides. Di ba? Pag nakita naman talagang mabigat ang talagang kinakaharap na kaso ni Kibuloy, dapat palagutan niya. Binigay siya pagkakataon magpaliwanag, pero pag hindi pa pumunta, ibang usapan na yun. Diba? May karapatan ng Senado talagang pa-aresto siya. Yun ang batas yun ang dapat nating sundin. Hindi, itong mga ibang senador naman talagang nanaig pa yung mga pagkakaibigan kaysa interest ng bayan. Itong si Robin Padilla, Cynthia Villar, si Senator Amy Marcos, tsaka si Senator Bongo. Mas nanaig sa kanila yung pagkakaibigan kaysa yung interest ng bayan. Mali po yun. Sana itong tatlong senador, kasama ka na Robin, itong 4 kayo senador, sundan niyo itong ginawa ni Senator JBR. Isang tabi niyo yung pagkakaibigan niyo.
Ang batas ay batas. Ganun dapat ang manig sa atin kasi kayo, binoto kayo ng taong bayan. Ay, senador kayo ng buong Pilipinas, hindi lang ng grupo ni Kibuloy o ni Kibuloy. Di ba? Mali po yung gano'n ako sa dahilan ninyo na kaibigan kasi. Kilala ko na ganyan na hindi makagawa ng masama. Hindi nyo ganun kakilala. Kahit kaibigan nyo pa, may mga sikreto yan na itinatago na hindi nyo alam. Tsaka itong kaso ni Kibuloy na to, personal to eh. Personal to at tsaka ng kanyang mga naabusong miyembro. Hindi to about politics. Kaya dapat talaga hindi naghihimasok ang rito. Umahad lang ang mga senador na to, itong apat. Dahil personal yan eh. May nagkasala siya, may paratang sa kanya, at pag napatunayan nagkasala talaga siya, ganun talaga. Di ba? Siya ang gumawa nun eh. Tapos kayo, ito, depensa. Yung pagharap doon, pag-arresto kay Kibuloy, pag i-representa niya lang yung sarili niya. Pagtatanggol niya yung sarili niya, kaya siya iniimbitahan sa Senado para ipaliwanag yung side niya. Ba't hinahadlangan nyo? Di ba? Yun ang batas. Kailangan nyo lang masunod. Pero pag iba ang nakasalang dyan, hindi si Kibuloy, grabe kayo mag-akusa, di ba? Mapapansinin niyo po yun. Pag iba yung personal interest na iniimbitahan dyan sa Senado, sila ang matatapang, yung mga senador na yan. Pero pag si Kibuloy, talagang halos yakapin na nila eh. Huwag lang ba, mabigyan ng arrest warrant ng Senado. Ibang klase talaga. Kaya tayong mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, kalagalista, mga BBM supporter, matuto tayo sa susunod na eleksyon kung sino ang ating iboboto. Alam na natin. Di ba? Maliwanag na. Nabugulol tayo noong nakarang 2022. Akala natin magiging katuwang ni PBBM. Hindi pala. Sila ay magiging senador lang ng ilang mga may kaya at kaibigan nila. Hindi sila senador para sa buong Pilipinas. Tandaan po natin itong mga senador na to. So hanggang dito na lang po mga kamisteryo. Please like and share my video and please subscribe to my channel.